Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay. Teka muna mga kapatid, no? So, babasahin na natin yung banal na ebanghelyo ngayon sa didiwang natin sa pagkamartiryo ni Saint Stephen, mga kapatid. A reading of the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, Lord. Be on your guard with people, for they will hand you over to their courts, and they will flog you in their synagogues. You will be brought to trial before rulers and kings because of me, so that you may witness to them and the pagans. But when you are arrested, do not worry about what you are to say and how you are to say it. When the hour comes, you will be given what you are to say. For it will not be you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Brother will hand you over his brother to death, and a father his child. Children will turn against their parents and have them put to death. Everyone will hate you because of me, but whoever stands firm to the end will be saved. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Grabe, no? Itong ebanghelyo natin ngayon, very inspiring, no? Nasa loob pa tayo sa octave season of Christmas, no? At ito yung highlight sa ating celebration in the first martyrdom of Saint Stephen. So kung tatayo tayo sa katotohanan, mga kapatid, because of Jesus, everyone will hate you because of me. Malinaw na malinaw yan, ha? Everyone will hate you because of me. But whoever stands firm, ito yung, kung galit na yung mga tao sa'yo, because of me, because of Jesus, you speak out up the truth, nothing but the truth. Huwag kayong matakot. Be still. Stands firm. Whoever stands firm to the end will be saved. Malinaw na malinaw yan. Malinaw na malinaw yan, ha? No. So, sa ating crusade, sa clean and honest election, patuloy pa din. Clean election, clean governance. Honest election, honest governance. Credible election, credible governance. Dirty election, dirty governance. Yan po. So, be on your guard with people, for they will hand you over to their courts. Kaya nga, merong gustong kakaso sa atin, eh. So, ako po ay nagagalak dahil nandyan yan sa ebanghelyo, di ba? So, whoever stands firm to the end will be saved. Ito yung pinaka-importante, mga kapatid, no? Stand firm to the end will be saved. Huwag kayong matakot, no?
let us continue to share the goodness of the Lord with humility. Okay? I hope na-inspire po tayo ni Saint Stephen. Dito po ang storya ni Saint Stephen, mga kapatid. Sa first reading po ngayon, totoo po itong sinabi ni Kristo. Naging totoo po ito sa buhay ng mga martir. Sa buhay na totoo na disipulo ni Kristo. Genuine disciple of Jesus. Naging totoo po ito. Babasahin natin yung storya sa buhay ni Saint Stephen, the first martyr of the church. Acts chapter 6 verses 10 to 8 to 10 and chapter 7 verses 54 to 59. Stephen, full of grace and power, no? This is about the power of love. Did great wonders and miraculous signs among the people. Some persons then came forward who belongs to the so-called synagogue of free men from Cyrene, Alexandria, Sicilia, and Asia. So may bigla lang dumating from synagogue. Kita dito sa gospel, di ba? They will flog you in their synagogues, no? Na tutupad talaga ito literal sa buhay ni Saint Stephen. They argued with Stephen, but they could not match the wisdom and the spirit with which he spoke. So, ang tibay ng kanyang argumento. Yan din ang sinasabi sa Ebanghelyo ngayon. Anong sinasabi ng Ebanghelyo ngayon? When the hour comes, you will be given what you are to say. No? What you are to say. For it will not be you who speak, but the Spirit of your Father speaking through you. Ang ganda, no? So, bibigyan ka ng Diyos ng wisdom. No? So, dito sa first reading natin, they argued with Stephen. So, nagdidebate sila ni San Esteban, yung mga Hudyo. Galing sa synagogue sa Cyrene, sa Alexandria, Sicilia, and Asia. When they have heard this reproach, they were enraged, galit, and they gnashed their teeth against Stephen. Galit na galit sila kang Stephen. Dahil hindi nila makuha ang argumento eh. Pero si Stephen, full of grace and full of power. Hindi natatakot. Sana po, hindi po tayong matakot. Ang napuyo sa kahadlok, di nakalihok. So, I am so inspired with the life of Saint Stephen po. To continue proclaiming the truth without fear. Okay? But he full of the Holy Spirit fixed his eyes in heaven and saw the glory of God and Jesus at God's right hand. So he declared, I see the heavens open and the Son of Man at the right hand of God. But they shouted and covered their ears with their hands and rushed together upon him. They brought him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their cloaks at the feet of a young man named Saul. As they were stoning him, Stephen prayed, saying, Lord Jesus, receive my spirit. So, grabe, no? Itong ni Saint Stephen, hindi siya puno ng galit. Hindi siya puno ng puot. Puno na siya ng pag-ibig, panalangin, sa bawat isa na tumutuligsa, umuusig sa kanya. No. Grabe maganda itong feast ni Saint Stephen. At sana huwag kayong matakot po sa araw na ito, pupunuin natin yung ating isipan, ang ating puso sa confidence. Punuin natin yung buhay natin sa biyaya. Punuin natin ang ating buhay sa kapangyarihan na galing sa Diyos. So, yung pananalig ni Saint Stephen, sana din makamtan natin ito as
His powerful intercession, bearing witness to Jesus. Ito yung challenge natin bearing witness to Jesus. Today we celebrate the feast of Saint Stephen. We are also on Thursday within the Christmas octave. We are now called to ponder on Saint Stephen's martyrdom. Saint Stephen is the first martyr. What is clear, however, is the fact that Stephen gave witness to Jesus Christ. His blood bore witness to Jesus, whose birth we celebrate during this Christmas season. The gospel passage for today reminds us of the fact that when we receive Christ and make a stand for and with Him, there will be consequences. One of the possible consequences is martyrdom. So, merong consequence kapag tatayo ka sa katotohanan. Maraming magagalit sa iyo at will lead us to martyrdom. However, martyrdom does not always mean being crucified or stoned to death literally. So, yung martyrdom, hindi lang yung pagbato ng mga bato sa iyo, stoned, or pag-crucify sa iyo. Martyrdom basically means bearing witness to Jesus. Kung lagi nating maging saksi tayo kay Kristo, yan, may ulan. Malakas ang ulan sa labas, no? So, bearing witness to Jesus, the Word who became flesh. So, yan po ang martyrdom. Martyrdom. Everyone hates you because of me. But whoever stands firm till the end will be saved. So, yan, ito po yung pinaka-importante, mga kapatid. Patuloy. The Word, in order to live among us, this entails that we take for ourselves the values that He taught during His ministry and earthly life. When we decide to live up to the challenges of the values of the incarnate Word, we can counteract the dark side of the worldly values. Standing against the negative side of worldly values is never easy. So, yung gospel values against worldly values, no? Kapag mag-stand tayo sa gospel values, it is not easy task. It is all about martyrdom. Di ba? Maraming uusig sa'yo, maraming magagalit sa atin. Well and good, patuloy lang tayo. But whoever stands firm till the end will be saved. Nandyan yan sa Ebanghelyo, di ba? Okay. But as Christians, we must, by this way, we become martyrs ourselves, just like Saint Stephen. So, hindi na kailangan na papatayin ka pa bago ka maging martyr. Yung persecution mo, everyone hates you because of me. Malinaw na malinaw. Everyone will hate you because of me, but whoever stands firm to the end will be saved. Malinaw na malinaw yan, ha, sa ating ebanghelyo ngayon. So, pasalamat tayo ni Saint Stephen na laging nag-protect sa atin at laging nag-intercede sa atin. At sana po ay na-inspire po kayo sa mga oras na ito. Dahil very inspiring ang ating martir ngayon. So, ang schedule ko ngayon, may misa tayo and then bibisita tayo sa orphanage, and after pagbisita natin sa orphanage, may misa tayo na patay, no? Dalawa po yung ipalibing natin. So, ngayong hapon, so, ako po, dahil nakapahinga po, sila na din, si Father Efren at si Father Rumi ang nag-relax, no? Ako ang ako lang po ang nandito sa parokya ngayon. Okay? Salamat tayo sa Diyos at malusog tayo ngayon. Patuloy tayong magbasa at patuloy din tayong magsiwalat sa banal na salita ng ating Panginoong Hesukristo without fear, no? Without hesitation.
but confidence and compassion remained in our heart. So, nanood natin si Villa Artajo. Hello, Father Darwin. Good morning. Watching from Oklahoma. Si Arnie Cabasa. Good morning, Father Darwin. Si Helen Cabo Negro. Good morning, Father Darwin. From Manila. Okay. Si Lucrecia Baral. Oy, nagpadala sa atin ng 1,000 CLP. Ano ba itong CLP? Oh, good morning, Father. Watching from Chile. Chile po. Oh, yun po yung pera na CLP. Si Maria Nancy Diante. Good morning, everyone. Mga kapatid, Merry Christmas po, Father Darwin, at sa lahat. Si Magdalena Mariano. Good morning, Father Darwin. So, ito po yung mga nag-comment natin sa YouTube live natin. At punta naman tayo dito si Juvie Turion. Kumusta po? Merry Christmas, Sister Juvie. Si Zyla Yord. Merry Christmas, Father. Si Grace Murillo is watching. Si Nisita Castro. Good morning, Father D. JR Ifand. Father, hinaot unta nga mag-online blessing. So, walang schedule ngayon. So, January 2 na po. Okay. Very inspired, Father. Si Eva Bouvier. Si Nida Rihas. Salamat, Father, sa mga pulong sa Diyos. Si Lorita Selmar, maayong buntag, Father. Layuhan Anili, thank you, Lord. Father is healthy kay nakapahinga na. Amen. Dito sa kabila naman, si Flora Reach. Good morning, Father Darwin. Sa mga hindi pa nakasubscribe po sa ating YouTube channel, so sa mga nandito na hindi nakasubscribe sa YouTube channel natin, please subscribe po sa ating YouTube channel. At Juliet Rio Butchahan, good morning, Father Darwin, and Merry Christmas, watching from upstate New York. Wow! Si Imanles CJ, good morning, Father Darwin. Si Eric Galpo, Alan Vildad, Merry Christmas, Pad. Si Melvin Furniture, Naval Biliran, o si Analiza Gonzales. Palagi niyong tingnan ang punto per punto ni Father Darwin, dahil ito ang nakasalba sa aming pananamataya na Katoliko at hindi kami na-convert sa ibang sekta. May salamat, Brother Danilo. No, sa muntik na silang ma-convert sa ibang sekta po. So, baka kayo, nag-Tagalog tayo dito dahil worldwide na po tayo. Si Hover Yupina, good morning, Father Darwin. Merry Christmas po. God bless, watching from San Rafael, Bulacan. Si Grace Murillo, Father Darwin, good morning po and Merry Christmas. Father, kinsay among kontakon nga moanha mi nimo, please. Kontak lang mo sa punto per punto staff na page igsuon. So yung ano natin yung office natin ma-open po this coming January 2 po. Okay? Si Rodel Gomez Ramonal, nanood sa atin. Si Belt Subaino Bahan, Merry Christmas, Father Darwin. Si Sharo Yuzon Ibanez, Merry Christmas. Si Rico Samaco, ang Corazon Gage, good morning, Father Darwin. Merry Christmas, watching from Davao City. Si Elba Rosa, good morning and Merry Christmas, Father. Si Alan Vildad, God bless you always, Father D. So, ayun, magbabasa pa tayo, no? ng, ang ganda nito, ang ganda, no? Marami tayong binabasa na libro, hindi ko mabasa lahat, pero sa abot ng mga kakaya natin, yung nabasa natin ay isi-share natin sa inyo para dudubli yung ating pananampalataya, dudubli yung ating lakas, confidence, sa pagsiwalat natin. Ang ganda pala nito. The Lamb's Supper. So, just imagine, no? Ginagamit ni Scott Hahn. Isa po itong Protestant theologian po. Ngayon, kasama na po natin sa pagsiwalat sa mga aral ng simbahan, no? Nung nag-study siya sa mga church fathers, dun siya na-convince. Dahil pinaaral siya, nag-further study sa mga church fathers. Yun ang simula po na
niyakap niya ang simbahan. Dahil sa 1st, 2nd, 3rd century, they are very Catholic. Wala pa pong protestante sa mga araw na yon. Okay? Magandang balita po yan. Okay? So, yan lang sa muna mga kapatid ha. Fighty Maria, tatak CFD with a humble heart po. Advance Happy New Year at Merry Christmas sa ating lahat po. Don't forget to pray the Holy Rosary every day po. Every day po, let us pray the Holy Rosary with great devotion po. Siguro mamaya may mababasa ako about sa... So, gusto ko mag-highlight sa importante, sa how important ang banal na rosaryo sa ating mga Kristiyano po. Si Grace Murillo, ako din po, Father, na sana ma-convert ng born again, nakabalik ko sa Katoliko. Ang sa inyong mga video, nag-rosary na po ko, salamat kaayo. Na-convert, sana ma-convert ng ako din, malapit ma-convert, no? So, born again. Pero ngayon, ay lagi na siya magro-rosaryo. Wow, ang ganda, no? Si Father Darwin ang dahilan, naging mahigpit ang yakap namin sa Katoliko. Dahil wala ng ibang simbahan talagang itinayo, Brother Danilo. So, salamat sa Diyos, no? Pasalamat tayo sa Diyos dahil siyang nagbigay sa atin ng lakas, siya nagbigay sa atin ng karunungan, siya nagbigay sa atin ng mga virtue upang magpatuloy na may laganap natin magandang balita sa Diyos. Amen? Fighty Maria, tatak CFD with a humble heart po. God bless. Magdasal lang tayo bago tayo matapos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, and to us in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa mga gustong kumontak sa atin, ito po yung gusto nyo, magtanong kayo anong oras at kailan yung mga schedule natin, lalo-lalo na sa parokya, sa office natin. Ito yung cellphone, si Brother Edison po ang kontakin ninyo, 0910-5890-269. Yan po yung kontakin ninyo ha, para mag-guided po kayo sa pagpunta ninyo at pagbisita ninyo sa office natin. At pasalamat lang ako sa mga star senders natin. Si Yadi May Libres, nagpadala sa atin ng 500 stars. Si Jean Guevara, 200 stars. Si Eden Mirante, 100 stars. Si Bernardo Ibarzabal, 5 stars. Si Heidi Batula, 3 stars. Salamat po. Si Layuhan Anli, 2 stars. Salamat po. Si Maria Sarmento, 200 stars. No? So, Fighty Maria, tatak CFD with a humble heart po. God bless. Magandang umaga sa inyong lahat.